For today's video, magbibigay ako ng update sa aking latest dividend portfolio at ang mga bagong stocks na dinagdag ko sa aking portfolio. Hello everyone! Ako si Glo ng The Moneywise Engineer. I talk about saving and investing in this channel. Let's build wealth one step at a time. Let's go! Ang largest holding ko in my dividend portfolio sa ngayon ay A-REIT. A-REIT makes up 10.5% of my portfolio. A-REIT ang top performer among the 8 REITs and consistent na nag-increase ang dividend payments since IPO. Average price ko ay 33.12 pesos. Dividend yield ay 6.5%. Yung percent gain dito ay based on the movement of the share price which is 4.15%. Hindi ito yung total returns. Pag total returns, kasama ang dividends sa pag-compute. Closing price noong July 4 ay 34.5 pesos at ang target price ay nasa 40.28 to 42.5 pesos. Recommended buy zone ng Dragonfly ay 32 to 34.46 pesos. So, above siya ngayon ng buy zone. Ang second largest holding ko ay LTG. It makes up 9.9% of my portfolio. Average price ko ay 9.37 pesos. 12.5% ang dividend yield including special dividend. Laging tandaan, dividends are not guaranteed sa mga dividend stocks kasi pwedeng tumaas, pwede rin bumaba, depende sa performance ng company. Bumaba ang share price ng LTG ngayon, pero hindi ako worried pag bumababa ang share price, basta alam kong maganda pa rin ang fundamentals ng company. And magdadagdag pa ako pag na-hit ang aking buy below price. Closing price noong July 4 ay 9.4 pesos per share. Walang fair value ang Call Financial sa LTG, so I calculated the intrinsic value. And malapit naman sa fair value ng Simply Wall Street. Ang buy below price with 30% margin of safety ay 9.38 pesos. Undervalued pa rin ang LTG ngayon. Pangatlo ay SCC, 9.7% of my portfolio. Average buy price ko ay 33.29 pesos. 21% yung latest dividend yield including special dividend. So wala halos movement ang share price ng SCC. Closing price noong July 4 ay 33.35 pesos. Buy below price with 30% margin of safety based on Call Financial's fair value ay 36.47 pesos. So undervalued pa rin ang SCC. Pang-apat ay C-REIT, 8% of my portfolio. C-REIT is also one of the top performers among the 8 REITs. And C-REIT din ang merong pinakamalaking dividend growth among the 8 REITs. Ang average price ko sa C-REIT ay 2.65 pesos. Mataas ang dividend yield at 7.7%. Share price as of July 4 ay 2.77 pesos. Recommended buy zone ng Dragonfly ay 2.7 to 2.8 pesos per share. Ayan, so pwede pa rin magdagdag ng C-REIT habang nasa buy zone. Panglima ay Meralco, 7.9% of my portfolio. Average price ko ay 355.41 pesos. Isa ang Meralco sa mga unang stocks na nabili ko noong 2019. And then nagdadagdag lang ako pag bumababa ang share price, then buy and hold for the dividends. Dividend yield ay 5.3%. Share price as of July 4 ay 376 pesos. Buy below price with 30% margin of safety based on Call Financial's fair value ay 330.4 pesos. So at the current price of 376 pesos, so undervalued ang Meralco by 25%. Pang-anim ay RCR, 7.8% of my portfolio. Kasama rin sa top 3 REITs ko ang RCR. Average buy price ko ay 5.04 pesos. Dividend yield is 7.6%. Ang share price as of July 4 ay 5.19 pesos. Buy zone ng Dragonfly ay 4.9 to 5.1 pesos per share. So abang-abang muna tayo na bumaba ang share price bago magdagdag sa RCR.
Pangpito ko ay DMC, 6.9% of my portfolio. Average price ko ay 10.24 pesos. Nagbibigay din ng special dividend ang DMC kaya mataas ang dividend, nasa 13.1%. Share price as of July 4 ay 11 pesos. Buy below price with 30% margin of safety based on Call Financial's fair value ay 10.76 pesos. At the current price of 11 pesos, undervalued ang DMC by 28%. Pangwalo ay Globe. It makes up 6.3% of my portfolio. Isa rin ang Globe sa mga unang stocks na nabili ko. Average price ko sa Globe ay 1,802.97 pesos. 4% ang dividend yield. Bumaba ang dividend yield kasi tumaas ang share price. Share price as of July 4 ay 2,134 pesos na. Ang buy below price with 30% margin of safety is 1,463 pesos. So, overvalued na ang Globe ngayon based sa fair value ng Call Financial. Pang-9 ay Aboitiz Power, 4.3% of my portfolio. Average price ko ay 33.99 pesos. 6.4% ang dividend yield. Bumaba rin ang share price ng Aboitiz Power, pero maganda pa rin naman ang fundamentals ng Aboitiz Power. Share price as of July 4 ay 32.65 pesos. Buy below price with 30% margin of safety using calls fair value is 36.26 pesos. So undervalued pa rin ang Aboitiz Power. So pwede pa rin magdagdag. Pang-sampu ko ay MREIT, 4% of my portfolio. Average buy price ko ay 12.69 pesos. Dividend yield is 7.7%. So wala halos movement ang share price ng MREIT. Share price as of July 4 ay 12.78 pesos. Buy zone ay 12.23 to 13.05 pesos per share. So nasa buy zone pa rin ang MREIT kaya pwede pa rin magdagdag. Next is PPC, Price Corporation, 3.8% of my portfolio. Average price ko ay 5.25 pesos. 5.6% ang dividend yield. Matagal na flat ang share price ng PPC since 2020. And then, nag-start tumaas ang share price noong April. So, nakabili ako dito bago tumaas ang share price. Share price as of July 4 ay 7.18 pesos. Sobrang baba ang fair value estimate ng Simplywall kaya hindi ko ginamit dito. I calculated the intrinsic value at ang nakuha ko ay 8.59 pesos. Buy below price with 30% margin of safety is 6.01 pesos. Just to confirm, chinek ko yung PE ratio, nasa 5.8. So good value siya versus its peers. Undervalued din ang PPC based on its price-to-book ratio of 0.8. Ideally, below 1 ang price-to-book ratio para masabing undervalued. Next is PLDT, 3.4% of my portfolio. Bumili ako ng PLDT after ko magawa ng stock analysis video noong March. Average buy price ko ay 1,310 pesos. Dividend yield ay 6.4%. Tumataas na rin ang share price ng PLDT. At ang share price as of July 4 ay 1,479 pesos. Buy below price with 30% margin of safety based on Call Financial's fair value is 1,204 pesos. So 16% lang ang upside from its current price based on Call Financial's fair value. Susunod naman ay Metro Bank at 3.4% of my portfolio. Average buy price ko ay 55.24 pesos. Among all the banks, Metro Bank ang merong mataas ang dividend yield, nasa 7.6%. And tumaas na rin ang share price ng Metro Bank. Ang share price as of July 4 ay 65.6 pesos. Buy below price with 30% margin of safety is 59.22 pesos. At the current price of 65.6 pesos, undervalued ang Metro Bank with 28% margin of safety. Next ay The Keepers Holdings. Ito ang bago kong biniling stock noong June, 2.1% of my portfolio. Meron na akong review na ginawa about The Keepers Holdings, so I'll put the link in the description box below if you want to check. My average price ay 1.67 pesos.
Dividend yield is 6.1%. Share price as of July 4 ay 1.68 pesos at ang buy below price with 30% margin of safety is 1.64 pesos. At the current price of 1.68 pesos, undervalued ang keeper by 28%. Susunod naman ay RFM, 2% of my portfolio. Average price ko ay 3 pesos per share and 5.7% ang dividend yield. Tumaas na rin ang share price ng RFM since that time na nakabili ako. Share price as of July 4 ay 3.89 pesos. Ang calculated intrinsic value ko ay 4.07 and buy below price with 30% margin of safety ay 2.85 pesos per share. PE ratio is 9.8, so good value versus its peers. Undervalued pa rin based on its price to book ratio na 0.9. Next ay FB San Miguel Food and Beverage, 2% of my portfolio. Bagong bili ko lang din ang FB noong May and meron na rin akong ginawa na review about FB. Average price ko ay 46.07. Dividend yield ay 6.2%. Share price as of July 4 ay 46.5 pesos. So, nasa buy below price. So, undervalued pa rin ang FB. Pwede pa rin magdagdag. Next ay CLI, 1.6% of my portfolio. Average price ko ay 2.83 pesos at ang dividend yield ay 6.9%. Bumaba ang share price ng CLI since that time na nakabili ako. Share price as of July 4 ay 2.6 pesos. Kinuha ko na lang yung average ng MSN Money at Simply Wall Street na fair value. Average fair value ay nasa 3.78 pesos. And buy below price with 30% margin of safety is 2.65 pesos. Next is Shang Properties, 1.3% of my portfolio. Average price ko ay 3.54 pesos. And mataas din ang dividend yield at 7.6%. Tumaas na rin ang share price ng Shang. Share price as of July 4 ay 3.81 pesos at ang buy below price with 30% margin of safety is 3.5 pesos. So just to confirm, chinek ko rin yung PE ratio. So sa ngayon ay nasa 3.3, so mababa siya. Good value versus its peers. Undervalued based on its price to book ratio na 0.4. Next is DDMPR. Meron din ako maliit na position sa DDMPR, 1.2% of my portfolio. Average price ko ay 1.29 pesos. Malaki ang binaba ng share price ng DDMPR. Bumaba pa rin nung nakabili ako last year. Share price as of July 4 ay 1.16 pesos. And hindi na nakaalis ang DDMPR sa range na 1.14 to 1.16. Nasa buy zone siya ngayon pero wala akong plan na magdagdag ng DDMPR kasi declining pa rin ang revenue due to low occupancy rate and bumababa rin ang dividend payments. Isa pang REIT na nasa portfolio ko ay VREIT, 1.1% of my portfolio. Average price ko ay 1.71 pesos. Mataas ang dividend yield ng VREIT at 8.6%. Overall, okay naman ang performance ng VREIT, kaya lang hindi lang ito masyadong pinapansin. Share price as of July 4 ay 1.72 pesos. Buy zone ay 1.62 to 1.7 pesos. Next ay DNL, 1.1% of my portfolio. My average price ay 6.54 pesos. Mababa ang dividend yield ng DNL, nasa 3.5%. So bumaba yung dividend niya this year and bumababa rin ang share price. Share price as of July 4 ay 6.04 pesos. Buy below price with 30% margin of safety ay 6.16 pesos. So nasa buy below price pa rin ang DNL. Second to the last ay RRHI, 1% of my portfolio. Isa rin ang RRHI sa bagong binili ko noong May. Average buy price ko ay 37.93 pesos. Ang dividend yield ay 5.7%. Share price as of July 4 ay 35 pesos. Mataas ang fair value ng Call Financial, so yung MSN Money target price ang gagamitin natin. Buy below price with 30% margin of safety is 41.19 pesos.
Pinakabago kong binili noong June ay ATI, 0.7% of my portfolio. Meron na rin akong ginawang stock analysis nito kasabay ng The Keepers Holdings. And mataas din ang dividend yield at 7.9%. Tumaas ang dividend yield this year. Share price as of July 4 ay 19 pesos. At ang buy below price with 30% margin of safety is 18.14 pesos. At the current price of 19 pesos, undervalued siya ng 26%. PE ratio ay 9.5, so good value ang ATI versus ICT at 23.8. Ang price to book ratio ay 1.5, higher than 1, pero pasok pa rin sa Graham number na not more than 1.5 sa price to book ratio. So, ilan ba dapat ang stocks na nasa portfolio? Ang sabi dito sa Investopedia, there is really no single correct answer to this question. Personal decision siya, depende kung ilang stocks ang kaya mong i-manage. Kailangan lang well-diversified ang portfolio to reduce the risk associated with a particular company or industry. Ang itinuro sa Value Investing College sa amin noon ay 20 to 30 stocks. So, depende kung kaya mong i-manage ang ganito karaming stocks sa iyong portfolio. Pa-like and share para makatulong din sa iba. See you next time!